Magandang gabi po sa ating lahat. So, very unusual na gabi po tayo nagsimula. Pero again, wini-welcome po namin kayo sa ating daily devotion. Kahit gabi na, ay hindi po maaari na wala tayong ah, mapag-usapan na salita ng Diyos ngayong gabi. So, bago tayo magsimula, simulan natin sa isang tanong. Ah, paano mo nilabanan yung naging araw mo ngayon? 'Di ba maghapon pong umuulan, marami pong baha na balita, maraming paghihirap na dinanas. The question is, paano mo ito nilagpasan? So, yun po yung something na isipin natin habang nag-uusap po tayo. So, let's start this with a prayer. Check lang natin kung may audio. Ayan, I guess. Let's start this with prayer. Let's pray. Yes, our Father God, Lord, Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami iniwan. Laging ang pangako ay laging nandyan at lagi namin kasama. Lord, we thank you, Lord God, for you showed us mercy despite of this season, rainy seasons, Lord God, despite, Lord God, yung kahirapan sumakay, pauwi, papasok, at nahirapan sa maraming bagay. Lord, we continue to praise you despite all of this, Lord. Lord, as we do our devotion today, may you speak with us, be with us, at gamitin mo itong oras na to para madama namin yung presensya mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So yun nga po, ang tanong ko kanina, paano mo nilampasan itong mga pagsubok na dumaan sa atin ngayong araw? So, sa akin po ay medyo challenging itong nakaraan na 2 araw. But later on, pag-uusapan po natin. So ngayon po, ang ating reading at nasa day 230 na po tayo ng ating devotion. So ang reading natin ay sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 13. So babasahin ko po to sa English Standard Version. Samahan niyo po akong magbasa. Yan. Sabi doon, Jesus, founder and perfecter of our faith. Do you agree? So in verse 1, sabi doon, therefore, since we are surrounded by so great crowd of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Verse 3. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding of blood. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, not be weary when reproved by him, for the Lord disciplines the one he loves, and uh, chastises every son whom he receives. Verse 7. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons, for what son is there whom his father does not discipline? Verse 8, if you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimately children and not sons. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them.
shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seemed best to them. But he disciplines us for our good, that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Yan. Sabi doon sa verse 1, there are cloud of witnesses. Ano ba ibig sabihin ng cloud of witnesses? Ibig sabihin, marami nang naniniwala. Dito kasi sinasabi sa atin, pinapakita sa atin na si Jesus ang founder, siya ang nagsimula ng tamang pananampalataya. At anong ibig sabihin ng pananampalataya? Kaya sabi doon sa verse 1, there are clouds of witnesses. Ibig sabihin, ganun na lang yung mga naniniwala. Ganun na lang kadami yung naniniwala sa ating Panginoon. Which also inspires us to worship and praise our Jesus, our Lord and Savior. And second, sinabi niya doon, let's lay aside every weight and sin which clings so closely. If we are part of that cloud of witnesses, ibig sabihin, if we see clouds, may mga tao rin na tumitingin sa atin. May mga tao na nai-inspire natin o yung mga taong tumitingin kung paano tayo gumalaw. Kaya sabi dito, lay aside all the weights. Ibig sabihin lahat nung hindi magagandang traits or sabi nga dito ay sin na dapat iniiwanan natin that slows down our spiritual growth. So, ibig sabihin dito, pinapakita sa atin or sinasabi sa atin na we should be an example and be part of that cloud of witnesses. And ang one more thing is, sabi doon, let's fix our eyes on Jesus. Look at Jesus as the founder and the perfecter of our faith. Though there's no other example, wala nang ibang tayong titignan pa na siyang perfect, na siyang nagsimula, kundi si Jesus lamang who dumaan sa pagsubok na siguro iniisip natin na kung i-visualize natin, 'di ba si Jesus dumaan siya sa pagsubok ng pinahiya siya sa crowd while tinotorment siya, dala-dala niya yung cross. Tulad na lang ng naramdaman natin ngayong araw or the past days, 'di ba? Merong paghihirap tayong dinaanan. Merong baha, merong ulan, may paghirap na makasakay papunta sa trabaho, pauwi sa trabaho or sa school, 'di ba? Of all those problems at lahat ng challenges na binigay sa atin ng panahon or ng season na to, how do we carry our cross? Paano natin dinala yung pananampalataya natin? Though yung iba ay nadala sa social media, nagrarant doon at nagagalit kung kani-kanino. The question now is, paano mo dinala yung pagiging Kristiyano mo for the past 2 days na umuulan or including kahit sabihin natin yung past weeks. Paano mo dinala yung pagiging Kristiyano mo? Na-inspire ba yung mga taong nakapaligid sa'yo sa trabaho mo? O lalo lang silang nainis? Kasi nainis ka rin. Kasi sinabi dito, dapat maging cloud of witnesses tayo. Dapat nakikita tayo ng ibang tao tulad ng nakita natin kay Christ before yung kanyang crucifixion. Makikita natin kay Jesus, meron pa ring doon nahihirapan siya, duguan siya, nabibigatan siya doon sa cross. Alam natin na meron siyang joy.
Joy na nandito sa loob niya na matutupad yung will ng Panginoon, ng Ama. So, paano natin dinala yung problema ngayong araw? Nawala ba yung joy? Na fire up ba yung joy? So, yun yung bagay na kailangan nating i-reflect bago matapos itong araw na to. At hindi lang naman natatapos doon yung pagiging cloud of witness natin. It will go on hanggang Wednesday, it will go on Thursday, it will go on Friday, Saturday, Sunday. Ibig sabihin, yun yung sinasabi ng Panginoon na dali natin yung cross lagi. Dali natin yung pananampalataya natin lagi. At huwag nating hayaan na yung mga nangyayari sa paligid natin ay magbura dun sa pananampalataya at yung joy na nasa loob natin. Sabi nga 'di ba sa isang kanta, there is joy in chaos. At huwag natin nahayaan na itong mga bagay na to, yung mga nangyayari yes, alam natin na uh, valid naman yung paghihirap, yung mga nararamdaman natin. Pero wag natin hahayaan that there are people who are looking at us as a follower of Christ. Ibig sabihin, tinitignan ka ng ibang tao on how you respond, on how we respond on certain situations na nahihirapan tayo. Kung makikita ka na meron pa ring galak, meron pa ring joy na nasa iyo despite na nakakapaglakad ka sa baha at hindi ka nagkasakit pa uwi. 'Di ba dapat merong rejoicing pa rin? Nakasakay ka sa jeep pero nakasabit, there is rejoicing pa rin kasi hindi lahat ng tao may chance na sumabit sa jeep, 'di ba? Though mahirap hanapin yung joy na yon, pero yun yung binigay sa atin ng Panginoon na in chaos hindi mawawala ang joy na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sinabi niya doon sa mga susunod na verses, sa verse 6 o verse 5 pa lang, sinabi niya doon yung discipline. Paano tayo dinidisiplina nitong mga nangyayari sa atin sa panahon na to? Sabi doon, verse 10, for they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Totoo naman po, di ba? Pag tayo dinidisiplina, medyo masakit sa atin. Unang tinatamaan dyan yung pride. Unang tinatamaan dyan yung pananampalataya natin. Na akala natin punishment. But ang positive doon is that is yung discipline na binibigay sa atin ng Panginoon. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So there is godly correction. The Lord disciplines those He loves, treating them as true children. Tama naman po, di ba? Mahirap pong disiplinahin yung taong wala kang relasyon sa kanya. Madidisiplina mo, but it will take a long time para i-discipline siya. And kung titignan natin yung perspective ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo dahil mahal niya tayo at pinili niya tayong disiplinahin dahil anak niya tayo. So, of course, there is temporary pain. Tulad na lang nga ng mga biological parents natin. Pag dinidisiplina tayo, of course, merong pain. Nung bata pa kami, may physical pain. Ngayon, bawal na yon. Merong nagdidisiplina na sa mental. So, they do it because gusto nilang mapabuti kung ano man yung meron tayo. It's the same as the Lord discipline us. May gusto siyang mangyari, may sinasabi nga na redirection ng path, pagtutuwid ng ating landas. So,
Kung nangyari ang discipline, magkakaroon siya ng peaceful fruit. So, discipline produces a harvest of righteousness and peace for those who train by it. So, lahat ng discipline na ginagawa sa atin ng Panginoon ay merong fruit. Ibig sabihin merong lesson. Meron tayong natututunan. At meron na tayong i-skip sa susunod na daanan natin itong mga challenges na to, itong paghihirap na to, because na-discipline na tayo. Kaya, ayun, gusto kong i-share sa inyo yung nangyari sa akin ngayong araw, simula nung Monday. So, I believe this is a discipline ng Panginoon sa akin, physically, on how I care sa aking pangangatawan. So, alam niyo naman po na ang koya nyo ay trentahe na at ginagout na. So, may mga pagkain pong nakakain na nagdidisipline sa akin pagtapos kong kainin. So, nung Monday, gumising na lang po ako ay sobrang sakit na nung nung buong hita ko sa kanan. At hindi ko siya mai-top up. So, that forced me na hindi pumasok kahapon. At kaninang umaga po ay gumising kami ng 5 a.m. para madala po ako sa hospital, sa clinic. So, naalala ko po, ako po pala yung devotion kaninang umaga. At ang plano po namin umalis ng 6 a.m. So, hindi na po ako makakapag lead ng devotion ng umaga. Pero binasa ko po yung yung verse bago kami umalis at nag-message ako sa leaders na madedelay yung devotion natin for this morning. Nakakatuwa lang po dahil sobrang nakakatawa yung Panginoon dahil ginamit niya itong sakit ko at tinugma niya sa ating devotion ngayon. Hindi ko pa po nababanggit itong verse na to pero kasama siya sa ating reading plan. Pero it reminded me sa verse na Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi doon, "Before I formed you in the womb, I knew you." Bago ka pa isilang o bago ka maging fetus, sabi ng Panginoon, kilala na kita. At dito nang usap sa akin yung Panginoon. Alam kong kilala niya ako. Sabi doon kasi sa Hebrews 12 verse 12 to 13. Ang binasa po natin kanina hanggang 11 lang. So yung dito po ako natawa sa verse Hebrews chapter 12 verse 12. Sabi doon, "Therefore, lift your drooping hands and strengthen your weak knees." Yung tuhod. Alam niyo po, nung Monday, ang pinakamasakit na part sa akin ay yung likod po ng tuhod. Na hindi ko siya matwist, hindi ako makatayo. Lifting, hindi rin, kahit itaas ko po yung paa ko, kailangan ko po ng magtataas sa kanya dahan-dahan na alalay. On verse 13, sabi doon, "And make straight paths of your feet, so that what is lame may not be put out of joint." Ang gout po tumatama sa mga joints. Pero ang sabi ng Panginoon dito, "But rather be healed." And I believe, through this discipline ay hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Lagi niya tayong papagalangin. Lagi niya tayong tuturuan ng lessons, but it will be fruitful. Ibig sabihin, meron tayong matututunan. At ito na po yung bagay na natutunan ko, na we should always take care of how we move, on how we act, on how we eat, on how we discipline ourselves. Kasi pinili tayo ng Panginoon at dinesign niya tayo to live perfectly with this body. Kaya sabi doon ng Panginoon, "Lift up your tired hands and weak knees to walk a straight path." So, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, kung meron ka mang sakit, meron ka mang kahirapan pag papasok ngayong araw o pag uwi ngayon, kung nakikinig ka ngayon at nahihirapan ka umuwi, ang sabi ng Panginoon, there will be fruit after all these things. Lahat ay merong celebration, lahat ay merong fruit
na ating aanihin. Ibig sabihin, meron tayong bagay na i-enjoyin after all these things. At lahat ng yon ay magfo-fall down sa kanyang healing. Healing ng physical, healing ng spiritual, at healing ng mental. So lahat ito ay reminder ng Panginoon that He knew us, kilala niya tayo. Kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, nararamdaman niya ng Panginoon at naiintindihan ka niya. Ang kailangan lang natin ay manatili sa pananampalataya, manatili kung ano yung ah, character ng isang mananampalataya kay Kristo. So this is a reminder for us na tomorrow is another day at I pray na i-renew tayo ng Panginoon day by day hanggang linggo na makatagpo natin siya ulit sa ating worship. So that is our devotion for today, for tonight. Actually, let's end this with a prayer. Let's pray. Yes, Sir Father God, Lord, Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami hinayaan mapunta sa maling landas. Pero Ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin ng disiplina para maituwid yung nilalakaran namin, Lord. Palakasin yung kamay namin, palakasin yung tuhod namin. At magkaroon kami ng maayos na daan gamit ang aming mga paa. Lord, we thank you for choosing us to be disciplined by you. Lord, always remind us to celebrate of all the fruits, of all the results, Lord God, na itong pagdidisiplina mo sa amin. Lord, we thank you, Lord God, for all the things that happened ngayong araw. Lord, alam namin, Lord, na orchestrated mo ito at minomold mo kami of who do you want us to be. At hinahayaan mo, Lord God, na mag-reflect at hayaan mo kami, Lord God, na mag-reflect ka sa buhay namin so that we can share and the light, Lord God, into the world. Lord, we thank you, Lord God, for this time. And I pray, Lord God, sa mga kakain pa lang, Lord God, at magkakaroon ng celebration, Lord God, dahil nakauwi na ngayong gabi. Lord, we thank you dahil merong food sa aming table, Lord. At sa mga nagwo-worry, Lord God, sa kanilang kakainin, Lord God, may you find, we give them mercy, Lord God. Bigyan mo sila ng makakain ngayong araw at ngayong gabi at ma-enjoy nila ito with merong glad sa puso ng bawat isa. Lord, we thank you for this night. Give us a good rest. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, balik po tayo sa 6 a.m. devotion tomorrow and everyday po yan hanggang Sabado. I pray na makasama namin kayo araw-araw. And every Sunday, it's 9:30 a.m. sa Christchurch in Makati. If you have any questions, pwede po kayo mag-PM dito sa ating pages. So, thank you for joining us and God bless.